Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. 4 na bidders ang formal nang nagsumite ng kani-kanilang interes para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nagbigay na ng kani-kanilang bid ang Manila International Airport Consortium, Asian Airport Consortium, GMR Airports Consortium at SMC SAP & Co. Company para pondohan ang modernisasyon ng nasabing paliparan. Sa auction ng pamahalaan, target nitong makalikom ng nasa 170.6 na bilyong piso o 3 bilyong dolyar para ma-upgrade ang NAIA. Naasahan namang i-award ng DOTR ang 15 taong concession tanga ng 10-year possible extension sa nanalong bidder sa unang quarter ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, posibleng manatiling mabagal ang headline inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Disyembre. Sa pagtataya ng Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na si Michael Ricafort, titindig sa 4.1% ang inflation ngayong Disyembre dahil sa net decline ng presyo ng global crude oil. Naniniwala rin ito na ang malakas na palitan ng piso kontra dolyar ay maaaring makatulong para mapababa ang importation costs at pangkalahatang inflation. Para naman pumasok sa government target na 2 hanggang 4% ang inflation, ilan sa mga kondisyones na binanggit ni Ricafort ay hindi na paglalapa bilang regional conflict ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas at posibleng epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa local setting naman, kailangan anyang walang bagyo at epekto ng tagtuyot na makaaapekto sa dalalabing araw ng Disyembre para tuluyang makamit ang inflation target. Samantala, tiwala naman si Ricafort na ang pagbagal ng inflation sa mga nagdaang buwan ay magtutulak sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin ang policy rates. Sa ngayon, nasa 6.5% ang target reverse purchase rate sa bansa habang ang interest rate sa overnight deposit at lending facilities ay nasa 6 at 7%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inikahit ngayon ng ilang local food producers ang National Economic and Development Authority o NEDA na magtatag na ng isang agricultural statistics database na magiging available sa lahat ng stakeholders. Sa panayam kay United Broiler Raisers Association o UBRA President Elias Jose Insyong, binigyan din ito ang kahalagahan ng nasabing hakbang upang magabayan ang poultry farm managers sa pagtatakda ng production targets base sa aktual na bilang ng consumer demand. Ginawa nitong halimbawa ang nangyaring ekspektasyon ng poultry industry sa demand ng manok ngayong holiday season na nagtulak sa local growers at importers na mag-angkat ng maraming karning manok ngunit hindi nagmaterialize kaya nagresulta lamang sa oversupply. Dahil sa palya sa estima ng supply at demand ng manok, marami aniya ngayong poultry farmer ang nahihirapang mabawi ang kanilang ipinuhunan. Bukod sa nasabing problema, ipinuto rin ni Insyong ang kahalagahan ng digital repository sa agriculture data para matulungan ang mga entrepreneur at government policy makers sa paglalatag ng mga desisyon base sa mga accurate na impormasyon.
Matatandaan nitong taon, kalintulad na panukala ang isinulong ni Senador Sherwin Gatchalian sa layong mapigilan ang manipulasyon sa presyo ng mga produktong agrikultural. Binanggit din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA noong Hulyo ang importansya ng digitalisasyon upang mapaghusay ang serbisyo ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasenso pong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.